Yan ang isang doctrinal talakayan between Brother John de Alabado at saka ni Brother Gerard Cugnahan, isa pong kaanib ng Iglesia ni Cristo. At sa pagkakataon ito po mga kapatid, ang babasahin ko muna yung mga rules natin bago yung ating tema. Ang rules mo natin ay rule number 1, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Rule number 2, hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Rule number 3, lahat ng objection dapat ay idaan sa moderator. So dapat walang sagawan. Kung meron kayong gustong idagdag habang nagsasalita yung isa, or meron kayong gustong i-clarify, just call my attention, objection, moderator. Rule number 4, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. So hindi rin po dito allow yung mga fallacy questions or arguments. Number 5, categorical question must be answered categorically. Then 1 minute to clarify. Okay? So rule number 6, no challenge questions allowed. Kunwari, example, pag nabasa ko, talo ka na. Hindi po dito allow yung challenge question. And then rule number 7, no personal attack. So dapat wala tayong ad hominem na mangyayari dito sa debate na ito. 10 minutes stand for both stand, no, affirmative and negative, and 7 minutes question and answer. Para po sa ating affirmative, are you agree to this rules, Brother Cugnahan, Gerald? Wala si Gerald. Kutakin ko ulit. Hanggang naputol, nawala. Kaya nangyari dito. Nawala na naman si Gerald. Basta ako, agree na ako dun. Yan yung rule na ginamit nilang dalawa ni John Ray na nag-agree siya. Wait bro, sabi niya, wait bro. Wait bro daw. Okay, hintayin ko na lang. Wait bro daw. Okay, so ito lang yung kadebate natin na naghahamon pero hindi humahanap ng paraan para lumakas ang signal. Sabi niya, loading ako. Sabi niya, wait bro, loading ako. Huwag na lang kasi maglabas ng ng screen sharing. Doon yung nakakapag-loading sa kanya eh. Anong oras ka babalik? Ha? Anong oras ka babalik? Laro mo ba ito? Baka bro, ayaw niya ako maging moderator. Hindi ka niya kilala bro, walang problema yon. Hindi ka naman niya kilala eh. Sabi niya, loading daw siya. Matagal na yung loading. Actually, kanina pa siya na gusto pumasok. Sabi ko, mag-gospel reflection muna si Brother Angel. Mahalaga sa amin yon. Sabi niya, dami daw shout out daw ni Brother Angel. Ano ba naman yan? So, intayin ko na lang dito saglit si Gerald, anong oras na papasok. Basa muna ako ng mga comment dito. Sabi ni Buong de Lima Jr., magandang gabi mga kapuntos. God bless us all. Guillermo, Kainglit, Seria, good evening Bro John and all PPP staff. Si Villaver Lovely, good evening from Usamis City. Uy, taga Usamis po niya. Kaubanin ako sa Usamis. Oh. Nina Pelin Cuervo, maayong gabi brothers, and ayun, tumawag na. Okay. Hello bro.
Hello, Bro Gerald? Bro, wala akong naririnig, bro. Hello, Gerald, wala akong naririnig. Ano lang, ha? Okay Hello, na. hello bro. Okay, yan. So, alam mo na yung role? Alam mo na yung role? Pasensya na, clean master lang ako para tuloy-tuloy. Naku, hindi ka na naman naghanap ng magandang Ang signal. maintindihan ko lang yung ano yung una yung kung anong nilatag doon muna magtanong. Ha? Ulitin ko bro. O, pakiulit yung, Ito bro, okay na ba signal ko? yung role. Kasi one round lang to eh. One round lang to. Sige po, ulitin ko ha. Okay? Para po sa ating affirmative, first rules natin sa debating ito, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob ng paksa pinag-uusapan. Rule number 2, hindi allow ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected ang sa pinag-uusapan. Rule number 3, lahat ng objection ay dapat idaan sa moderator. Huwag kayong magsasapuan dyan, both affirmative and negative. So idaan nyo sa akin kapag meron kayong clarification or objection. Rule number 4, no fallacious arguments or fallacious questions are allowed. So wala po tayo dito mga fallacy arguments and questions. Rule number 5, categorical question must be answered categorically, then explain 1 minute to clarify. So una dapat, yes or no, meron o wala, bago tayo mag-clarify. Categorical muna. Rule number 6, no challenge questions allowed. Tulad ng pag nabasa ko, talo ka na. Wala, hindi po yan allowed dito sa debating ito. Rule number 7, no personal attack. So wala tayong ad hominem. And then, ang stand po ay 10 minutes at saka yung question answer ay 7 minutes. Affirmative, Brother Gerard, okay ka po ba sa rule natin yun? Oh, bro, may tanong lang ako. May ano ba? May challenge ba to? Walang challenge, bro. No challenge questions allowed. Rule number 6. Sige, salamat. Kasi parang pumitik yung kanining ano eh. No challenge allowed. Rule number 6 yan. Okay na po ba tayo doon, Brother Gerard? Sa rules? Bro Gerald? Okay ka na ba doon sa Yes. rules? Okay na. Di, agree na ako dun sa rules bro. Kina-clarify ko lang. Narinig ko naman ng iba pero pwede na yung rules. Okay po. Okay. So agree. Affirmative, agree. Negative? Agree. Agree. Okay po. So ang topic na inyo pong napag-usapan ay patutunayan ni Brother Gerard na ang Iglesia ni Kristong kanyang kinaaniban ay ang iglesyang tatag ni Kristo. Tama po ba yon? Confirmation lang sa topic. Bro Gerald, sagot Bro Gerald. Naku. Wala. Bro, yes bro. Narinig niyo ba ako? Oh, sige. Ano, okay ka ba doon? Na ang topic natin na iglesyang ni Kristong inaanibang ko tatag ni Kristo nasa Biblia, tama? Oh. Okay, sige. Sige, agree ako doon. Sige. Brother Romel, ikaw yung timekeeper? Pwede rin. Ikaw yung nakakaalam ng lahat. Sige po. Ulitin ko ang iglesyang kinaaniban ni Brother Gerard ay iglesyang tatag ni Kristo na nasa Biblia. Para klaro tayo. Okay. So, saan yung time natin dito? Mag-set muna ako ng time timer, 10 minutes. 10 minutes. Pero hindi lang nakikita bro. Ako lang yung nakakakita dito ngayon ng time. Okay lang. Okay. So Brother Gerard, are you ready for your 10 minutes affirmative stand?
Bro Gerald, ready ka na ba daw sa yung 10 minutes affirmative stand? Bakit parang Hello, hindi hello, ako naririnig marinig? ako. Oo, double check muna signal kung malinaw. Oh, sige na bro. Sa tanong ng moderator ko, ready ka na ba daw? Klaro na po ba yun, Brother Gerard? Are you ready for your 10 minutes affirmative Yes, stand? ready na ako. Okay. Since you are ready, kapag nagsalita ka Presentation? po, Yes, bro. Okay, since you are ready kapag Okay, no? Maraming po. wait lang, Okay wait, na, okay. wait for my signal. Kapag nagsalita ka na po, akin pong start ang iyong time. Go ahead po. Okay po, maraming pong salamat at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayong live na. Ang topic na pinagtibay po namin, ang Iglesia ni Kristong inaanibang kung nasa Biblia tatag po ni Kristo. Una, para mapagtibay natin ang Iglesia ni Kristong inaanibang ko ay mula sa Mateo 16:18 tatag ni Kristo at ang 1:16 na mayroon pang Iglesia ni Kristo sa hinaharap. Pero tatag sila ni Kristo. Ang pinagkaiba lamang sa panahon. Ano ang batayan? Gawa 2:36 mababasa. Sa malayong panahon o dako sila tatawagin. Yung Iglesia ni Kristo noong unang siglo sa panahon ni Kristo ay natalikod yon. Ang Iglesia ni Kristo 1940 na nasa Biblia na lumitaw sa mga wakas na lupa. Sa Isaiah 41:9 na mababasa rin mamaya na ang pinagkaiba ay sa panahon o malayong panahon o dako sila tatawagin. Gaya ng mababasa sa Gawa 2:47 na yung Iglesia ni Kristo noong unang siglo sa Mateo 16:18 at Iglesia ni Kristo na sa 1:16 ay parehas tatag ni Kristo. Ang pinagkaiba panahon. Kaya sa Gawa 2:47 mababasa doon araw-araw idinaragdag ng Diyos ang mga taong ibig maligtas doon sa iglesia. Ngayon, yung Iglesia ni Kristo na inaanibang ko sa Biblia ay maraming patotoo ng Biblia na ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay. Gaya ng mababasa sa Efeso 1:9 hanggang 11. Upang lubos nating maunawaan ang kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. 11. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Maliwanag, makikilala daw natin ang kalooban ng Diyos na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. At ang sabi pa, ang kalooban daw ng Diyos ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at sa lupa. Sabi pa sa talata, siya'y naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, ipinailalim nga ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. Anong katunayan? Pakinggan din yung Efeso 1:22-23. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya'y ginawang ulo ng iglesia. 23. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Maliwanag, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa lupa, ang kalooban ng Diyos ipailalim niya sa kapangyarihan ni Kristo. At sabi pa, ginawang ulo si Kristo sa iglesia na yun daw katawan ni Kristo. Yung katawan o iglesia na siya po mismo lumagar na ulo, ang sabi, ibinigay niya doon ang lahat-lahat ng kapuspusan niya doon sa iglesia. Kaya maliwanag, mayroong mababasa sa Biblia na si Kristong nagtayo ng iglesia. Gaya ng Mateo 16:18 na ang sabi, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang pintuan ng Hades o kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa kanila. Ang talatang ito'y pangako kay Apostol Pedro
na yung iglesia na itinayo ni Kristo ay hindi daw pananaigan ng kamatayan. Kaya binanggit din sa Efeso 5:23 na si Kristo ang ulo at ang katawan iglesia. Siya rin ang tagapagligtas nito. Si Kristo ang tagapagligtas dun sa iglesia. Bakit maliwanag yung iglesia o katawan ni Kristo ay hindi daw pananaigan ng kamatayan o hindi na mamamatay? At sabi pa, siya rin ang tagapagligtas nun. Katumbas po nun mga kapatid. Yung katawan o iglesia na nakipagkaisa kay Kristo ay hindi mamamatay, kundi makakapagtamo ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyong Juan 11:25-26, mas lalo natin bibigyan ng linaw. Sabi ni Kristo, sinasabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. 26. Ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Maliwanag, si Kristo ang lumugar na ulo dun sa iglesia. Kung si Kristo namatay sa unang Pedro 3:18, mababasa yun eh. Pero si Kristo hindi pinanaigan ng kamatayan. Alam naman natin, Gawa 2:24, mababasa din. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi siya pinanaigan ng kamatayan sa kanya. Maliwanag si Kristo naging halimbawa na siya lumugar na ulo dun sa iglesia na hindi pinainigan ng kamatayan. Ganon din ang kanyang katawan o iglesia na hindi rin pananaigan ng kamatayan. Kaya ang sabi sa 11:26, ang taong nabubuhay at nananalig sa kanya hindi na mamamatay kailanman. Maliwanag, ito yung mga taong nasa loob ng iglesia ni Kristo na yun ang inaaniban ko. Ang sabi, papasok sila sa libingan at lalabas din sa libingan. Katumbas po nun, yung iglesia ni Kristong namatay nasa libingan, pagdating ng araw ng paghuhukom, lalabas yun sa libingan, umuling mabubuhay. Anong tawag ni Kristo doon sa mga taong nakipagkaisa sa kanya na taong bago na nilalang na namatay na muling mabubuhay? Sa Roma 16:16 mababasa, iglesia ni Kristo yung iglesia ni Kristo na inaaniban ko nasa Biblia. Ang sabi, Efeso 1:11, yan daw ang bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay sa kanyang kalooban. Kaya napakaliwanag. Yung iglesia ni Kristong nasa Biblia na inaaniban ko ay nagpapatunay na tatag ni Kristo. Pangalawa, kaya napakaliwanag ng iglesia ni Kristo na tunay na tatag na makakapagtamo daw ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Yung iglesia ni Kristo, yun din ang may katiyakan at kaligtasan at inalayo pa ni Kristo sa puot ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Anong katunayan? Pakinggan ninyong Roma 5:9, ganito mismo mababasa. Ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Maliwanag dahil sa dugo ni Kristo napawalang sala na tayo sa pamamagitan ni Kristo. At sabi pa, tiyak na maliligtas na tayo sa puot ng Diyos. Ang tanong, anong iglesia bang tinubos ng dugo? Para malaman nating may katiyakan. Para malaman nating may katiyakan na tayo ligtas na. Sino-sino mga nagsasabi na tinubos din sila ng dugo, na sila rin ligtas na. Unahin natin ang mga iba't ibang mga reliyon, lalo ng ating katunggali. Una, Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist, MCGI, Baptist, JW. Ito yung mga nangagsasabi na mayroon din silang katiyakan na sila'y din ligtas. O kaya, tinubos din daw sila ng dugo ni Kristo. Alamin natin ang Biblia. Kung yung bang paniniwala nila na tinubos din sila ng dugo ni Kristo. Maganda, Biblia ang sasagot sa kanila kung sino ba talaga tinubos ng dugo na may tiyak na kaligtasan at inalayo pa ni Kristo sa puot ng Diyos. Pakinggan ninyo sa Gawa 20:28 lang sa translation. Ingatan ninyo kung gayon ang yung sarili at ang buong kawan
na inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ninyo ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang mahalagang dugo. Ano po daw sabi? Sino po tinubos ng dugo para maligtas ang tao? Binanggit po ba sa Gawa 20:28, Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist, Born Again, Baptist? Hindi. Ang sabi po napakaliwanag. Iglesia ni Kristo lang tinubos ng dugo, wala nang iba. Ano ba ang saklaw ng dugo? Bakit mahalaga ang dugo? Ang iglesia o katawan ni Kristo makasalanan. Alam naman natin yan eh. Si Kristo hindi nagkasala. 2 Korinto 5:21 mababasa. Ang iglesia makasalanan. Time's up. Kaya tinubos ni Kristo. Time's up na. Time's up. Time's up. 10 minutes time consumed by the affirmative side. Okay. Sa pagkakataong ito, Brother Jando, are you ready to ask question? Okay, ready na ako. About the Brother Gerard, handa ka na po bang sumagot sa mga katanungan? Bro Gerald. Brother Gerard, are you ready to answer Bro, yes, bro. questions? Okay. So, ang time ay mag-uumpisa kapag nag-umpisa magtanong si Brother Jando. Okay, unang katanungan ko sa iyo, Gerald, dahil ang topic natin is Iglesia Kinaaniban mo. Tanong, sino ang presiding minister ng Iglesia Kinaaniban mo ngayon? Bro, kung sino ang deciding minister ng Iglesia ni Kristong inaaniban kung nasa Biblia? Objection Kung moderator. Biblia tayo babata. Objection moderator. Time stop. May objection? What is the objection? Bro, magka-counter din ako, bro. Aking hinihiling na makinig mabuti yung aking tinatanong at hindi niya babulukutin yung aking tanong. Ulitin ko ang Okay. tanong ko ha. Ang tanong ko, dahil ang topic is ang Iglesia Kinaaniban niya. Bro, counter. Ang Iglesia Kinaaniban niya ngayon, yun ang topic. So ang tanong ko, sino ang presider minister ng Iglesia Kinaaniban niya ngayon? Okay. So, yung objection ni Brother Jando ay narinig ko na. So, sige po, Brother Gerard. Bro, objection din ako, bro. Counter din ako. Bro, John Don, Sige po, go ahead. ang rules natin, kung anong nilatag, doon muna pwede magtanong sa mga nilatag. Yan yung unang rules, di ba? Wala yan sa ano bro. Pwede mo itanong sa akin mamaya yan. Hindi, pwede mo sa akin itanong yan Bro, mamaya wala sa yan sa rebuttal rules question. natin, bro. Pero ngayon, Moderator's time. Wait tanong lang. sa nilatag ko. Huwag kayong wait lang, huwag kayong mag-usap dyan. Okay, so dahil ako yung moderator nyo, so rule number 2, hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Yun po yung rule number 2. As a moderator, pasok po ang katanungan ni Brother Jando. Please answer the question. Bro, counter. Bro, moderator. Isang counter lang bro. Bro, isang Nasa- counter lang po. Opo, Bro Gerard, wait lang. Ako yung moderator ha. So, sa number 1 rules, bro, basahin mo kasi alam mo yan eh. Excuse me. kung anong nilatag doon mo na pwede magtanong. Pwede niyo itanong sa akin mamaya, doon muna sa nilatag ko. Ano ba yun? Bro, mahirap ito. Hindi na ako control bro. Hindi na ako control. Mahirap. Hindi na ako kausap ng matino. Ito. Pasalitain mo ako. Akala ko moderator ako dito. Sige bro. Ikaw na lang mag-moderator. Alito lang tayo. Hindi, nagka-counter nga ako nasa rules, di ba? Kung sabi mo kung anong nilatag, doon muna pwede Kaya magtanong. nga, isasalita pa ako, nagsasapaw ka. Tapusin mo ako, bastos ka. Hindi pa ako tapos eh. Hindi ako bastos, bro. Nagka-counter. Tapusin mo muna ako. Nagro-rolling Eh. eh. Sige. Oh. Parang Ulitin ko. sinisindak Basahin yata ako dito eh. Para matino sa'yo. Okay, ganito. Rule number 1. Lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob ng paksang pinag-uusapan. Rule number 2. Hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Rule number 3. Lahat ng objection ay daan sa moderator. Kaya wag kayo mag-usap dyan dalawa. Object kayo sa akin. Rule number 4. Fallacious arguments or fallacious question are not allowed. Categorical question number 5 must be answered categorically then. Explain it 1 minute.
Rule number 6, no challenge question allowed. Rule number 7, personal attack is not allowed. Oh, ano yung sabi ko kanina, isang objection, isang counter, at magro-rolling ako. Ayon sa aking rule, magro-rolling ko po ito hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Rule number 2, kaya sabi ko, I allow the question of Brother Jan to answer the question. Yun ang aking ruling. If you want this debate to be continued, answer the question kasi yun yung rule number 2. Bro. Ito, huwag ka sanang mag-moderator baka sabihin na naman, nag-usap kami ni Jando. Ang batayan natin, number 1, kung anong nilatag ng affirmative sa presentation, doon muna magtanong. Pwede niya itanong sa akin mamaya. Sasagutin ko, doon muna sa nilatag ko. Excuse me, I am the moderator and rule number 1, ganito nakasaad. Lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Hindi dito sinasabi na ang iyong inilatag lang ang itatanong sa iyo. But we have also rule number 2, hindi allowed ng lumihis ng ibang paksa maliban lang kung connected. Connected naman yung tinatanong sa iyo, bro. Bakit ano? Ano ba yung gusto mong mangyari ngayon? Hindi tayo magro-ruling, hindi tayo mag-go-on, hindi ka sasagot sa tanong. Anong gusto mong mangyari? Patuloy ba natin yung debate o susunod ka sa rule ko? Hindi nga Maganda ang debate kung marunong tayo sumunod. Affirmative side ako Okay. Ibig sabihin, marunong ko sumunod. So kung marunong ko sumunod, bro, ganito. Ang ruling ko nga, rule number 2, inaalaw ko yung tanong dahil connected sa pinag-uusapan. Rule number 2 yan. Akala ko ba agree ka kanina sa rules? parang, hindi bro, parang ganyan din yung parang ganyan din ginawang taktika ni Jando nakaraan sa amin ni John Ray. Yung ganyang salita din. Yun na nga. Rule number 2, hindi allowed ang lumihis sa ibang baksa maliban na lang. Makinig ka naman. Kung connected sa pinag-uusapan, maliban kung connected naman yung tinatanong niya. Sige. Sige bro. Brother Jando, Pakiulit na lang para masagot. Sige, time pause muna i-clarify ko lang para sa ating katunggali. Ang rule number 1, lahat ng tanong at sagot dapat nasa loob ng paksang pinag-uusapan. Ang paksang pinag-uusapan, ang INC na kinaaniban mo, tatag ni Kristo. Hindi pwede ako lumihis ng ibang paksa maliban na lang kung connected sa paksang pinag-uusapan. Kaya ang tanong ko ay connected at nasa loob ng paksang pinag-uusapan. Yang INC na kinaaaniban mo, sino ang presiding minister niya ngayon? Pag-isagot, Brother Gerald. Makinig muna kayo. Pag sinabing minister, ito yung namamahala dun sa iglesia o messenger of the church. Mababasa kasi yun. Sa Juan 10:11, si Kristo ang tinutukoy dun sa Juan 10:11. Objection, moderator. Okay. Time pause muna tayo, Brother Gerard. What is the objection, Brother Jando? Ang tanong ko hindi sa panahon ng 1st century. Ang tanong ko sa kanya, sino... Okay, sinagot ko yung tanong niya. Bro, pakinggan mo muna bro Ang tanong ko, sino ang presiding minister ng iglesyang kinaaaniban mo ngayon? This year, sino ang presiding minister ng iglesyang kinaaaniban mo ngayon? Sino? Sige, sagot. Okay. Okay bro, So, yun. Yung deciding minister na sinasabi mo na kinaaniban ko, sa Roma 3:1, ang Diyos naglagay ng mamahala sa iglesia. Ang sinakatuparan doon ang naglagay, si kapatid na Eduardo B. Manalo, sapagkat siya, ang Diyos mismong naglagay ng namamahala doon sa iglesia para isikabubuti ng iglesia. Roma 13:1-2 yun mababasa. Pero kung mababasa, sa Biblia, si Kristo ang nagtatag ng iglesia ni Kristo. Ang Mateo 16:18, mababasa, magkaibang panahon, pero iisa lang ang tatag. Okay, next question. Hindi ba tama ang sinasabi ng inyong mga pasugo na ang inyong presiding minister ngayon ay si Eduardo Manalo? Yes or no? Yan nga bro, yan ang sinagot ko. Sa 13:1-2, ang naglagay ng namamahala sa iglesia,
ang Diyos. Si Ka Eduardo B. Manalong namamahala sa iglesia ni Kristo sapagkat ang Diyos mismong naglagay sa Roma 13:1-2 mababasa. Okay, next question. Before ni Eduardo Manalo, sino ang presiding minister ng iglesyang kinaaniban mo? Objection, bro? Okay, Bro, what is the objection. objection? 5 minutes and 11 seconds remaining. Objection, Gerard. Yung sinasabi niya na pagtapos ni Ka Eduardo B. Manalo, sino pa ang next na minister diyan sa iglesyang inaaniban ko? Una, hindi ko na po masasagot yun. Alam ko po, pero hindi ko na po masasagot. In-next question na lang po natin. Sinagot na kita doon sa tanong na hinahanap kong sagot. Kasi una, ayaw mo doon sa Juan 11 na ang minister sa Prudence Complete Concordance, Messenger of the Church, Messenger of the God, si Kristo ang nagtatag. Sa Roma 13:1-2, ang Diyos naglagay ng namamala sa iglesia ni Kristo, yun ang sinakatuparan na bayan ng Diyos na nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Ang namamahala ron, si kapatid ni Eduardo B. Manalo. Counter? Okay. Okay po. Sige po. Go ahead. Counter. Ang counter ko, hindi ko tinatanong kung sino ang next kay Eduardo. Ang tanong ko, before ni Eduardo, bago naging presiding minister si Eduardo Manalo, sino ang presiding minister nila before ni Eduardo Manalo? Yun ang tanong ko. Gisagot. Okay. Sige, okay. Sige po. Sa moderator, klaro naman po yung objection ay ang kanyang objection hindi sasagutin dahil kahit alam niya na kung sino ang susunod. Pero yung counter natin dito Okay, bro. ay... Bro, counter ako, bro. Nagro-roll na ako. Wag ka na mag-counter, Next bro. question Wag ka ko na na yan kasi mag-counter. kahit hindi ko nasagutin, alam na ni Bro Jando wag ka yan. na ano ba yan? Wag ka muna magsapaw. Nagro-rolling ako eh. Ano ba? Moderator ba ako dito? Taw-tauhan. Hindi nga, counter nga ako eh. Kaya nga, wag ka na mag-counter. Isang objection, tapos isang counter. Okay na yun. Wala nang para umusad tayo. Tapusin mo muna ako magsalita. Ano ka ba naman? Wala kang manner, bro ah. Tapusin mo muna ako. Nagsasalita pa ako eh. Oh, Hindi, nakikita ko siyang tactical nyo eh. ang tactical. Nagro-rolling pa nga. Kumbaga, ang nangyayari. Sige. Sensya na. Tapusin mo muna kasi ganito, yung ruling natin, tama naman ang counter kasi hindi hindi ako nang kumakampi sa negative. Pero tama naman kasi yung tanong niya ay previous pero ang counter ng affirmative ay yung present or in the future. Okay. So ano ba? Ganito, pakiulit ng katanungan Brother Jando. Kapag hindi ito sinagot, ibig sabihin, we can proceed to the next question. Hindi nasagot yung tanong. Pero Brother Jando, pakiulit ulit. Kung hindi niya sasagutin, pwede niyong idaan niya sa objection o kung ano man. Go ahead. Ulit ko ang tanong ha. Before naging presiding minister si Eduardo Manalo sa iglesyang kinaaniban mo ngayon, sino ang mas nauna sa kanya na naging presiding minister bago siya? Yes bro, yung sagot ko niyan, kahit di ko na alam na ni Bro Jando yun, bago si Eduardo B. Manalo, mayroong nauna sa kanya na si Kairanyo at ang huling sugo na mababasa sa Biblia na mayroong isinakatuparan sa Isaiah 41:9, Isaiah 46:11 na si kapatid na Felix Way Manalo nang nasa Biblia ang nakasulat na mayroong patotoo na nasa Biblia. Okay, next question. Okay, dahil inamin mo na si Iranyo Manalo before ni Eduardo at pinorward mo na kay Felix Manalo, next, before kay Felix Manalo, sino ang presiding minister ng iglesia ng kinaaniban mo? Affirmative, pakisagot. Felix Manalo na. Okay, no? Pwede na bang sumagot? Okay, pakisagot. Okay. Pakisagot po. Si kapatid na Felix Way Manalong tinukoy sa Biblia. Isaiah 41:9, nawakan ng Diyos kas ng lupa na doong makikita ang ibang darakit ang tawag ng ibang mantikla Objection, moderator. sa ng araw. Objection. 3 minutes and 42 seconds remaining time. May objection? Go ahead.
Hindi ko tinatanong kung ano yung kanilang unawa kung sino si Felix Manalo. Ang tanong ko, inamin niya before ni Eduardo si Eranio at before ni Eranio si Felix Manalo. So ang tanong ko, before kay Felix Manalo, sino ang presiding minister ng iglesia kinaaniban niya before si Felix Manalo? Counter objection, Brother Gerard, meron po ba? Brother Gerard, meron kang counter sa objection ni Jando? Next question ko na yun, bro, kasi di rin naman tatanggapin ni Bro Jando yung sagot ko eh. Bro, Wait lang, okay. wait lang, wait Ang lang. counter ko, bro, in question ko na yan kasi hindi naman niya tatanggapin yung sagot ko kasi may mga bagay siya na gusto niyang marinig na ayaw niya naman. Okay, bro. Next question ko na yan, bro. So ibig sabihin, hindi mo sasagutin yung tanong niya, magne-next question ka? Kasi kung next question kasi sasagutin ko yun, ayaw rin naman ni Jando na bagay yung sagot ko. Next question na natin. Clarify lang natin, bro. Clarify lang natin. Hindi mo sasagutin yung tanong niya, magne-next question ka? Opo. Okay. Pero Jando, hindi niya sasagutin. Next question na lang. Bakit ba hindi mo sasagutin? Yun ba ay dahil wala kang maituro na ibang presiding minister before kay Felix Manalo? Bro, meron. Pwede kitang sagutin. Pero yung isasagot ko sa hindi mo nun. Kasi mag-objection ka rin. Yung tactical na sabi ko yan. Kasi dadami talaga ng Iglesia ni Cristo. Dapat doon ka nakapokus kung ba talagang Okay, next question. Okay, okay, ang next question ko, totoo ba yung sinasabi ng kanilang pamphlet sa INC na ayon dito sa kanilang pampleto, noong Hulyo 27, 1914, kaalin sabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig ay may isang iglesia na bumangon mula sa Pilipinas? Totoo bang sinasabi dito na yung bumangon sa Pilipinas nagsimula lang noong mga 1914, 1913? Totoo ba ito? Yes or no? Yes, bakit? Sa Isaias 41:9 na may hinawakan siya sa mga wakas na lupa. Kailan ba nagsimula ang mga wakas na lupa? Ayon sa isang official sources, The Great War, page 291, mababasa, isinagawa ng Austriano ang unang pagsalakay sa Serbia noong July 27, 1914. Binanggit ang mga wakas na lupa. Kailan nagsimula ang mga wakas na lupa? Noong July 27, 1914 na binabanggit sa Biblia na sa akong iglesia sa hinaharap at magkakaroon sila ng isa doon. Doon daw magmumula ang ibang mga tatawaging tupa sa Gawa 2:36 na yun ang idinaragdag ng Panginoong Diyos sa ibig maligtas sa iglesia sa Gawa 2:47. Next Okay. question. So tinatanggap mo na wala ka ng ibang maituro na presiding minister kasi before pala siya, kakabangon lang pala ng iglesia kinaaniban mo. Tama o mali? Affirmative. Yun yung sa Paul sa hula. Tama yun sa July 27. Ako pumapanig ako sa tunay na doktrina ng Biblia eh. Kung ang Biblia, ang July 27, 1914, doon nagsimula ang mga wakas na lupa na hinawakan ng Diyos. Na sa Isaiah 41:9 na ang sabi, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas na lupa. Pinagsabihan kita. Hindi kita itinakwil. Ay nang sabi ko yung mga wakas na lupa ay binabanggit na hinawakan ng Diyos. Sino yun? Doon sa 1:16, yung pastor na magmumula sa inarap na magsisimula ng Iglesia ni Kristong paglitaw. Si kapatid na Felix Ray Manalo yun. Sa Prudence Complete Concordance, mababasa yun. Next question and the last question. Okay, next question. Saang Bible scholar natin mababasa na ang katuparan ng Isaiah 41:9 ay si Felix Manalo? Okay, no? Si kapatid na Felix Ray Manalo, ito mababasa may patoto kasing hula. Dalawang hula. Objection moderator. Hula. Okay. Quarantine. Pause muna tayo. May question.
Ano yung objection, Brother Jando? Ang hinihingi ko, sinong Bible scholar ang nagsabi na ang katuparan ng Isaiah 41:9 si Felix Manalo? Ibigay niya pangalan ng Bible scholar. Okay, Brother Gerard, meron ka counter doon? Okay bro, counter ako bro, counter. Una, hindi naman Bible scholar ang nagpangalan si kapatid na Felix Manalo ang subi, kundi Biblia. Isaiah 41:9, Isaiah 46, 10:11 yung tinawag ng Diyos mula sa silanganan na hinantulad sa ibong mandaragit. Yun din ang pastor na tinutukoy ni Cristo sa 1:16 na iglesia siyang magsisimula ng iglesia ni Cristo dun sa mga wakas na lupa sa hinarap. Okay. Okay, Biblia, hindi scholar. Sige po. As a moderator, nakikita ko na, Brother Jando, yung kanyang sagot sa iyong tanong na Bible at hindi taong scholar ang kanyang sagot doon sa katanungan ni Brother Jando. Do you have last and final question, Bro Jando? Okay. Totoo ba yung sinasabi ng kanilang pasugo, Mayo 1968, page 7, na kapag may bumangon na nagsasabing Iglesia ni Cristo rin ay huwad lamang? Bro Gerard, pakisagot po. Yes. Last. Bakit? Sa patotoo ng hula ng Biblia, magmumula ang isang paglitaw ng Moderator? iglesia ni Cristo na bayan ng Diyos sa Efeso 9. Moderator? Time's up na, Brother Jando. Time's up na pala. Time's up na po. 11. Okay bro, narinig ba ako? Yes, Moderator, narinig ako? Yes, bro. Okay, time's up na po tayo Bro, sa... Hindi pa ako sumasagot. Kala ko signal ko yung mahina. Time's up na. Running time kasi, bro. Tingnan ang sagot ko para maintindihan ni Bro Jando. Sayang kasi. Kala ko kasi putol signal ko eh. Kapag naghirit ka, bro, may objection siya, nako, dadagdag tayo ng oras niyan. Time's up na, bro. Kasi kanina may oras pa. Kala ko. Sige. Time's up na. Running time nga po. Time's up na po yun, okay? So, yan po no, mga kapatid, first cross-examination, napakinggan po natin between INC member and Catholic Church member. At sa pagkakataon ito, pakinggan naman po natin yung negative stand sa topic na itong pinag-uusapan po no, sa pagkakataon ito na ang iglesyang kinaaniban ni Gerard Cugnaan ay iglesyang tatag ni Cristo na sa Biblia at negative side po natin dito, Brother Jando, of course, affirmative si Brother Gerard at pakinggan natin ngayon ang negative side. Brother Jando Alabado, your time will start if you start speaking. Okay, thank you sa lahat ng mga nanonood ngayon. Okay, so ang gagamitin ko ngayong referensya ay yung sulat ni Donald Platt sa kanyang libro na Counterfeit. Okay, ito ay nagsasalaysay sa paano nabuo yung INC kinaaniban ni Gerald Cugnahan. Ito may tinutukoy dito is Felix was born on May 10, 1886, the first child of Mariano Isagon and Bonifacia Manalo in Barrio Calzada, Taguig, Rizal. His parents were devout Roman Catholics as he grew up. While visiting an uncle who was a Catholic priest in Sampaloc, Felix found a Bible and started to read it. His curiosity in the Bible was aroused and he began to question what he had learned from the Catholic Church about God and salvation. This was the beginning of his search for the true church. So siya pala ay may uncle na paring Katoliko. No? At nakakita siya ng Biblia, doon siya unang nagsimula. Ang kanyang pagiging curiosity sa Biblia ang siyang nag-arouse sa kanya. Nagtulak sa kanya sa mga tanong na may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko at sa Diyos at sa kaligtasan. Dito nagsimula ang kanyang search for the true church. Ngayon, anong nangyari? Nung siya nasa Maynila, he heard a debate. Nakakita siya ng debate between a Protestant pastor and a Catholic priest. And he was impressed that the priest lost the debate. Sabi niya, natalo daw yung paring Katoliko sa debate. So at the age of 18, Felix joined the Methodist Episcopal Church, attended the Bible training classes, and became a lay preacher. So si Felix Manalo ay umanib sa Methodist Episcopal Church. The next, doon naman tayo sa next naman. Ito yung karugtong
Okay, wait lang na yung karugtong. Saan yung karugtong nito? Wait lang. Tingnan ko muna kung nasaan yung karugtong. Eto yung karugtong. Yan. Okay. When he returned to Manila, he did not return to the Methodist Church but joined the Presbyterian Church. So, siya ay umanib sa Methodist and then umalis. Then, umanib na naman sa Presbyterian Church. He remained with the Presbyterians for about 3.5 years and then decided to join the Christian mission called Church of Christ in America where the mission originated. Ito yung sinasabing doktrina Kristiyana na na kanyang mission Kristiyana na kanyang nilipatan pagkatapos sa Presbyterian. Dito sa kanyang nilipatan na mission Kristiyana, nagkaroon siya ng 4 years of studying in the Bible science and became an evangelist. So mula sa Methodist, siya ay nalipat sa Presbyterian, then siya ay nalipat sa Mission Kristiyana. In the early part of 1912, Felix attended the Bible study conducted by a Seventh-day Adventist missionary in order to refute the Adventist teaching. Instead, Felix himself became convinced of the truthfulness of Adventist teaching and after a few more months of study, joined the church. So siya ay dating pamangkin ng isang paring Katoliko at naging curious siya sa Bible and then siya ay nag-aral ng Biblia. Tinuklas niya at hinahanap niya ang true church na kanyang hinahanap. And then, nagpunta siya sa Maynila. Nakakita siya ng debate sa pagitan ng pare at saka ng Protestant pastor. Natalo yung pare at siya ay umanib sa Methodist. Then, lumipat sa Presbyterian. Then, lumipat sa Mission Kristiyana. Then, lumipat naman sa Seventh-day Adventist. Maraming nilipatan itong kanilang founder. Ano pa nangyari? In 1913, ito yung patungkol sa private life nito ni Manalo. So lipat ako dito sa sa unahan. November 1913, Felix secluded himself in a room. Ito yun, November 1913. Nagkulong siya sa loob ng kwarto sa kanyang bahay for 2 days and 3 nights. Walang kain-kain, walang tulog-tulog. Yun ang sinabi ng kanilang Liwanag Magazine. Yung kanilang Liwanag Comics, ito ay comics patungkol sa buhay ni Felix Manalo. Meron akong Liwanag Comics dati, ako nasa Ozamis pa, pero ngayon hindi ko na alam kung saan ko nalagay yung Liwanag Comics ko na yun. Pero ito yung nangyari. He emerged convinced that he was to start a new church. Nakumbisi siya na magsimula ng panibagong iglesia ni Kristo. He was to start a new Church of Christ and to end disunity among Christians. He and his wife left for Punta Santa Ana, Manila, where he began his preaching. So sila ay nagpunta sa Santa Ana, Manila at doon siya nagsimula ng kanyang pangangaral. By the beginning of 1914, the first 12 converts were baptized. Ano daw yung first converts niya? 12. So sa taong 1914, sa kapasok lang ng 1914, meron na siyang 12 membro. Tapos sasabihin niya, tatag ni Kristo, mula 1st century hanggang 1914, 12 lang yung membro nyo. Napaka-imposible naman nun. Kanya pang ginamit ang Matthew 16:18. Hindi siya pananaiga na kapangyarihan ng impyerno, ng kamatayan. Tapos, mula 1st century hanggang 1914, 12 lang members nyo? Oy, napakalayo naman sa totoo. Ngayon, in order to stop criticism that he was propagating an illegal religion, on July 27, 1914, Felix had the society duly incorporated and registered as the Iglesia ni Cristo. So noong 1914, doon niya ipinarehistro ang kanyang iglesyang kinaaniban. Yung kanyang iglesyang sinimulan. Ano ang sabi ng kanilang pasugo? May 1998, page 11, etong sinasabi.
way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Bakit siya ang founder? Anong sabi dito? The Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agency responsible for this would deny registration. Ang gobyerno, i-deny ang kanilang registration. I-deny of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder, for it requires the founder's signature to be affixed therein. Ibabasura ang kanilang pagpaparehistro kung sasabihin nilang si Kristo ang founder nito. Bakit? Dahil sa pagpaparehistro, kailangang pumirma ang founder. So hindi pwede si Kristo ang founder nito, kundi si Felix Manalo. Ang sabi dito it does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. So wala silang pakialam kung anong turo ni Felix Manalo. Ang sa kanila, based on reality. Kakasulpot lang yung iglesia ninyo. Tapos sasabihin mo si Kristo ang founder niyan, hindi ka maaprubahan sa pagpaparehistro mo. Kaya para maaprubahan ng rehistro, kailangang ilabas ang totoo. Bakit? Kailangang pumirma ng founder. Kaya pumirma ang kanilang founder. Ang tanong, idinideny ba yan ng kanilang mga pasugo? Actually, no. Actually, sa kanilang ilang pamphlet, beginnings. Ano yung simula ng kanilang iglesia? Ano yung kanilang simula? Established in the Philippines on July 27, 1914, the Iglesia ni Cristo is started. The Iglesia ni Cristo started with the late Brother Felix Y. Manalo. Ano daw paano daw nagsimula ang Iglesia ni Cristo? It started with the late Brother Felix Y. Manalo. Sa madaling salita, hindi sila yung sinasabi sa Biblia. Kasi yung kanilang iglesia is nagsimula lang pala ito sa kay Felix Manalo. Anong sinasabi ng kanilang pasugo? Mayo 1968, pahina 24. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop kapatid Felix Manalo, 75 years old, founder and head of the Iglesia ni Cristo. So yung Iglesia ni Cristo, kinaaniban niya, ang founder and head ay si Felix Manalo. Time na? Kala ko time na. Okay. Ano yan bro? Time na ba? Yes, time na po. Okay, time na. Okay, go ahead. Okay. So, ayan po yung presentation of negative side. Brother Gerard, are you ready to ask questions sa Brother Gerard? Brother Gerard, ready ka na po ba na magtanong? Wala yata nakasagot Brother Gerard, handa ka na po bang magtanong sa pagkakataong ito? Gerard? Narinig ba ko yun, Brother Gerard? Wait lang. Ako ang mag-share ng audio para marinig nyo si Gerald. Sige, go ahead. Go ahead, Brother Gerald. Okay, naunang tanong ko sa iyo. Sandali po. Okay. So, Tanong. yan. Okay, bro. Okay. Wait lang po. Ang sabi mo, wait lang. Time start muna tayo, okay? So, okay na po. Brother, okay ka na? Okay na. Okay. Sige po. Yung time po natin mag-start kapag nagtanong na si Brother Gerard. Go ahead, Brother Gerard. okay, sige, tanong. Ang sabi mo sa stand mo, sa pagrehistro ng Iglesia ni Cristo para masabing tatag ni Cristo, kailangan si Cristo ang mag-approval o pumirma para masabing tatag ni Cristo, kaya binasura ang
ng Apeles. Tanong, sa Roma 16:16, nakarating ba si Kristo sa bansang Roma para itat Objection, moderator. Okay. Objection. Time stop. Okay, 6 minutes and 34 seconds. Okay, ano yung objection? Siya ay biglang lumiko kung si Kristo ay nakapunta ba sa Roma. Ang rule number 2 natin, hindi pwedeng lumihis kung walang connection sa pinag-uusapan. Wala kami pinag-uusapan dito na Roma. Okay, counter objection. Bro, objection, counter. Okay. Ang counter ko bro, maliwanag no? Binanggit mo ang kanina si stand mo na pagkarehistro ng Iglesia ni Cristo 914, kailangan daw si Kristo ang mag-approval o pumirma para masabing tatag ni Kristo ang INC 1914. Kaya nga ang tanong ko, sapagkat paksa to, true church, si Kristo ba nakarating sa bansang Roma para itatag din ni Kristo o i-approval ni Kristo na ito Iglesia ni Kristo? Nakarating ako dito. Tatag din yan. Yun bang Iglesia ni Kristo doon sa Roma 16, tatag ba ni Kristo yun o hindi? Ang ganito po, okay. So, ang ruling po natin dyan, so, ang iyong katanungan, kung si Kristo ba ay nakapunta sa Roma, okay, sa objection ng ating negative side, ay ayon sa kanya, hindi yan connected sa paksa nyo, dahil yan ay tumutukoy sa ibang paksa naman. Okay? So, pero sa iyong stand ay sabi mo connected yon dahil may sinabi siya na para permahan ang isang relihiyon ay dapat pumirma si Kristo. Okay? So, yun yung tawag dito, yun yung pagkakaunawa mo na yan ay connected. Pero ayon kasi sa ayun ay hindi connected, pero ayun kasi sa negative side, hindi yung connected. Paano mo yun na-connect, bro? Paano mo yun na-connect na connected yung katanungan mo sa paksang ang iglesyang kinaaaniban mo? Kasi yung paksa natin klaruhin na natin, ang iglesyang kinaaaniban ni Brother Gerard, ang iglesyang tatag ni Kristo. Ikaw ngayon dito yung affirmative, hindi po siya yung magpapatunay dito. So ikaruhin po natin hindi po affirmative side si Brother John dito, negative po siya. Ibig sabihin, he will negate all the affirmative stance that you have stand. So gigibayin niya po yung mga affirmative stand mo po. Hindi ko pa kasi nakikita na connected yung katanungan mo sa paksang pinag-uusapan niyo. Pwede mo pa bang ma-rephrase yung katanungan mo para i-connect sa paksa? Moderator, counter ako. Clarify natin. Clarify. Una, hindi siya out of topic sa paka. Binanggit niya, sinulat ko rin. Okay, clarify lang natin para maintindihan mo na connected siya sa sinasabi ko. Ang sabi ni Bro Jando sa stand niya, kailangan ang pagrehistro doon ng INC 1914 para masabing tatag ni Kristo, kailangan daw si Kristo mag-approval o pumirma para masabing tatag ni Kristo. Kaya nga ang tanong ko, si Kristo ba nakarating sa bansang Roma? Kasi sa Roma may iglesia ni Kristo sa bansang Roma eh. Si Kristo ba nakarating sa bansang Roma? Yung iglesia ni Kristo ba doon? Inaprubahan ba ni Kristo yun? Pinirmahan ba ni Kristo yun para masabing tatag yung iglesia ni Kristo sa Roma 16? Eh, yun ang tanong ko. Connected yun. Kasi paksa iglesia ni Kristo ang inaanibang ko. Tatag ni Kristo. Hindi siya out of topic. Yes bro. Yung point ko po dito, nasa stand of affirmative side po kasi yan. Kapag yan po yung katanungan mo, dapat si Brother Jando yung nag-stand that the Roman Catholic Church is the real church founded by Jesus Christ. Hindi bro. Rebuttal question na tayo. Nasa rebuttal question na tayo. Moderator. Yes, bro. Bigyan lang ako ng point of order of clarification. Ang topic kasi namin ay Iglesia ni Cristo kinaniban ni Gerald Cugnahan. Bigla siyang tumalon doon sa nakapunta ba si Cristo sa Roma, red herring fallacy yun. Nasa rulings natin, bawal ang mga fallacious arguments at fallacious questions. And wala akong sinabi na kailangan aprubahan ni Cristo. Ang ginamit ko kasi yung kanilang pasugo. Ang ginamit ko yung kanilang pasugo. Na sa pagpaparehistro, kapag sinabi ni Felix Manalo na si Kristo ang kanilang founder, hindi aaprubahan ng gobyerno.
Kasi kailangan requirements sa pagpaparehistro, pumirma ang founder. Kung sasabihin ng si Cristo ang founder, hindi aprobahan ng gobyerno. Kaya pumirma si Felix Manalo at Hindi, bro. yung maraming membro, sina Atanasio Morte, pumirma sila as the founders of the Iglesia ni Cristo. Wala akong binanggit, moderator, na kailangan aprobahan ni Cristo. Wala akong binanggit na ganun. Bro, sinulat ko. Ang sabi ni John Doe Alabado, ang pagkarehistro ng Iglesia ni Cristo 1914, ang sabi niya, kailangan daw ni Cristo ng approval o pirma para masabing tatag daw kami ni Cristo. Kundi si Felix Manalon daw ang nag-approval, kaya siya lang daw founder namin. Kaya ang tinatanong ko, si Cristo ba nakarating sa bansang Roma para itatag o ipobrahan ang Iglesia ni Cristo doon sa Roma 16? Yun ang halimbawa kong example sapagkat Iglesia ni Cristo pinag-uusapan eh. Nasa Biblia eh. Okay po. As a moderator, so ganito po yung aking judgment. As a moderator, please rephrase your question that will connect to your topic discussion kasi hindi po affirmative yung stand po ni Brother John Doe dyan sa hindi pong pinag-uusapan. So, Bro, wala naman akong nasa rebuttal question na tayo, bro. Kaya nga ang sabi ko nga kanina, di ba? Maglatag siya doon sa itanong, tumalon siya doon sa executive minister. Ngayon, ikaw mismo ang Hindi ko siya mag-mute. confirmation eh. Hindi ko siya na-mute. Ganito kasi yun, bro. Yun nga, narinig mo na po na meron po tayo ditong ruling, na no fallacious question. Yun nga, tama po. Yung I agree with the negative side na yun po ay red herring fallacy. Kasi you are making arguments po na hindi naman po sinabi ng yung katunggali. Okay? So if you insist, gawin mo na lang po na yun po ay maging connected sa inyo pong pinag-uusapan na yung isa niya, binasa niya po, pinakita niya sa screen. So, doon po magtanong. Moderator. Magtanong sa kanya. Excuse lang po Kasi hindi tayo uusad dito eh. Kung hindi ka mag-rephrase, hindi tayo uusad. Moderator, excuse lang po ako Hindi, dapat ang ginawa, pinasagot mo siya kasi hindi siya connected yung tanong ko sa kanya eh. Kanina, layo ng tanong niya sa akin sa lahat ng nilatlago, pero sa'yo, pwede. Pwede sa kanya, pag siya pwede, pag sa akin, bawal, ganun. Dapat sinasagot mo rin kasi ang layo nito, Iglesia ni Kristong tatag, dapat doon. Yun yung tinatanong ko, yung kinaklarify ko sa kanya. Kasi sinasabi niya, sinililista ko eh. Dapat hindi ganun. Hindi, okay. So yung topic nyo kasi bro, yung kinaaniban mo. Kaya giniba niya yung argumento mo. So sa paggigiba ng yung argumento mo, meron sa mga evidences at hindi naman po sinabi yung sinasabi mo. So that is red herring fallacy. So kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Sinabi niya na, sinabi ko na. Kung pwede po, parang may mali bro O sige, next question na natin. Alam ko na yung mga ganyang diskarte. Sandali lang, Brother Gerard, sandali lang po. Alam mo po, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Masama, pero pinagbibigyan ko kayo dahil for the sake of this debate. No? Oo bro, naintindihan ko, salamat. Pero kasi ang tanong ko kasi hindi siya out of topic. Kapag ganyan yung judgment mo sa akin bro, nako, hindi ko pa narinig kasi never pa ako, kailang i-assist ako dito nag-moderate ng debate. Kaya ako sinasabi sa moderator sapagkat doon sa tanong ni John Doe Alabado sa una, napakalayo doon sa nilatag. Ang sabi nyo, basta sa paksa, wag lang lalabas. Nasa paksa ako eh. Oo nga, basta sa paksa wag lang lalabas. Yun pala eh, ba't dapat pinasagot mo siya? Yung pinupunto mo bro, hindi out of out of topic na yun eh. Kung i-insist ka, Paano out of topic? Kung pag nag-insist ka bro, talagang hindi tayo uusad dito. Dito lang tayo. Hindi tayo uusad. Ano sa'yo? I-rephrase mo ba yung tanong mo? O Sige. Alam mo bro, kasi hayaan natin ng taong musga kasi may mali eh. Mayroong tactic na Kahit ako nakikita ko sa mga sinasabi niyo eh. Hindi ako nag-ano pero nakikita ko kasi nararamdaman ko yung mga sinasabi mo. Tuloy ba tayo sa debate na to bro o mag-comment ka na lang dyan? Kasi yung role mo ngayon. Tuloy na natin kasi bro, dapat ang ginagawa mo, kung alam mo naman pala hindi ito topic, kasi nasa paksa, dapat pinapasagot mo. Dapat, pag ako pwede, sa akin mali, sa kanya pwede. Parang may mali.
Ano, ulit-ulitin natin? Ulitin ko pa rin? O Sige na, magtatanong ka na? magtanong tayo doon kasi Iglesia ni Cristo. Kasi alam ko na yan eh. Ang topic Iglesia ni Cristo ang inaniban kung nasa Biblia ang tatag ni Cristo. Nagko-comment ka naman Iglesia bro. ni Cristo. Nagko-comment ka na. Oh, yan. Ayun ang topic Ano eh. nga, magtatanong ka ba o magko-comment ka? Okay. O sige, tanong para sige, ano natin yan, baka kasi maipit din lalo eh. Okay na natin yan sa conclusion. O sige, tanong ko Brother Jando. Ang topic natin, ang Iglesia ni Cristo ang inaanibang kung nasa Biblia na tatag ni Cristo. Tatag ni Cristo, alam natin. Tanong, sa Mateo 16:18 at Juan 10:16 na may Iglesia ni Cristo sa hinaharap. Tanong, sang-ayon ka ba na parehas tatag nito? Okay. Ito ang sagot. Yung nasa Matthew 16:18 at yung nasa John 10:16, Objection. Okay, time stop muna tayo. May objection, Brother Gerard? What is objection? Nawawala. Nawawala yata. Ano yun ba yun? Bro, ulitin ko yung tanong, i-clarify ko ng maayos. Okay, okay. Ang Iglesia ni Cristo ang inanib ko nasa Biblia. Ito tanong. Sangayon ka ba sa Mateo 16:18 at 16:16? Sangayon ka ba sa parehas tatag ni Cristo nito? Bro Gerard, hindi klaro yung katanungan mo, nawawala ka po, napuputol. Pakiulit. Sige po, paano? Okay na ba, malinaw na ba ako? Hindi pa rin nawawala, parang robot, nawawala. Ano bro, malinaw na rin. Sige po, magsalita ka po ng Bro. magtanong ka po, sige po. Malinaw na ba? Ayan na. Okay. Ilang minuto ba ang pagtatanong? 1 minute po. Dali na, ang yung naka-time pause po tayo ngayon, 5 minutes and 55 seconds. Kapag nag-umpisa na pong magsagot ang tinatanong mo, aking i-open ulit yung time. Okay, sige, no. Okay, tanong ko kay Bro Jando, no. Sang-ayon ka ba? Ang inaanibang kung nasa Biblia na tatag Kristo. Mula sa Mateo 16:18 at Juan 10:16, sang-ayon ka ba tatag ni Kristo yon? Yes or no lang? Okay, categorical No. muna, Brother Tondo. Okay, no. Go ahead. Why? ang sagot ko ay hindi ako sangayon na yung nasa Matthew 16:18 at John 10:16 na yung iglesyang kinaaniban niya. Hindi ako sangayon doon. Kasi inamin niya mismo kanina na nung July 1914, doon lang kakabangon ng kanyang iglesyang kinaaniban. So hindi ako naniniwala no, na yung nasa Matthew 16:18 at John 10:16 yung iglesyang kinaaniban niya. Pangalawa, doon sa aklat nila na Sulo, kung saan si Felix Manalo mismo ang author, ang sabi niya, ang tinutukoy sa John 10:16 na isang pastor, si Kristo. Wala siya sinasabing siya yun. Kaya yung sinabi mo si Manalo daw yung isang pastor, mali yun. Next question. Next question, bro. Okay, next question. Sabi mo, no. May binanggit sa 1:16, merong ibang mga tupa si Kristo, Iglesia ni Cristo sa hinaharap o future at magkakaroon ng pastor. Kaya tanong, alam mo ba kailan nagsimula o lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa hinaharap? Alam mo ba kung kailan? Yes or no? No, hindi ako sangayon na tinutukoy ni Kristo yung sa hinaharap nang sabihin niya John 10:16. Ang sabihin niya John 10:16, ang ibig niya sabihin may mga mananampalataya siya na hindi pa kaanib sa iglesyang tinatatayuan niya. Kaya ang sabi niya, dadalhin ko sila rito. Wala siyang sinabing umanib sila sa ibang iglesia na hindi naman siyang nagtayo. Next question. Next question, Brother Gerard. Okay, ang sabi mo sa paliwanag mo, dadalhin ni Kristo yung mga kaanib doon sa 1:16. Tanong, yung hinaharap ba na Iglesia ni Kristo at yung kay Kristo nung unang siglo na Iglesia ni Kristo,
Eh, sabi mo dadalhin. Yung bang nasa hirap, yung hinaharap na iglesia ni dadalhin ba ni Kristo ang isang iglesia ni Kristo sa panahon niya? Yan ba yung ibig mong sabihin? Kasi yun ang binanggit mo eh. Yes or no? No? Nang sabihin niyang dadalhin sa kanyang iglesia, papapasukin sa iglesyang siya ang nagtatag. Yung ginawa kasi ng mga Manalo kasi, nagtayo ng kanilang sariling iglesia, tapos yung mga kawan ni Kristo na hindi kaanib sa iglesia, pinapapasok nila sa iglesia tinayo nila. At yung iba naman nasa tatag na ni Kristo, pinalipat pa doon sa tatag ni Manalo. Eh hindi ako sangayon na tinutukoy dyan. Walang tinutukoy na future dyan eh. Walang sinasabing future dyan. At walang Bible scholar na nagsabi na may kinalaman sa future yan. Ang sabi lang dyan, may mga mananampalataya siya na wala sa iglesia. Kailangan papasukin sa iglesia at hindi papasukin sa tatag ni Felix Manalo. Next question. Brother Gerard, next question. Okay, tanong maliwanag. Sabi mo, walang future na nakalagay sa Biblia. Sangayon ka ba sa easy to read Bible version? Ang sa John 6:10-15 na ang sabi, meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kawan na ito, na kinakailangan ko din naman silang dalhin ko. At magkakaroon sila ng pastor at magiging isang kawan na lang sila sa hinaharap o future. Sangayon ka ba, binanggit ni Kristo? Yung iglesia ni Kristo sa hinaharap at iglesia ni Kristo sa panahon niya, sabi magiging isang kawan na lang sila? Yes or no? Sangayon ka sa talata, yes or no? Objection, moderator? Bro. Okay, what is the objection time? Pause muna tayo to 2 minutes. Ano yung sabi niya talata na ng easy to read version? Ano yun? Paklaro ko lang kung ano yun. Easy to read version ng Bible yon. Okay, Na ang sabi, easy to read version. ang sabi mo kasi, sa John 10:16, walang hinaharap, walang binanggit sa John 16 na iglesia ni Kristo sa hinaharap. Kundi dadalhin daw yung mga hindi, yung mga ibang mga iglesia ni Kristo. Yun ang sabi mo. Kaya nga ang tanong ko, sangayon ba sa John 6 sa easy to read Bible, mayroon pang iglesia ni Kristo sa hinaharap at magkakaroon sila ng isang pastor doon at magiging isang kawan na lang sila mula sa hinaharap at sa panahon ni Kristo. Sangayon ka ba sa talata? Yes or no? Objection, moderator? What's the objection, brother? Yung tanong niya ay loaded question fallacy. Kasi nag-interpret siya sa talata, and then ang tanong niya sa akin kung tama ba sinasabi ng talata. Dapat tanongin niya ako, moderator, kung tama ba yung interpretation niya sa talata, hindi sa talata mismo. Question binanggit mo. What is your Moderator, counter? yun ang objection ko. Ulitin ko objection ko, moderator, para maintindihan. Anong loaded? Bro, Counter. moderator, ulitin ko yung objection ko, moderator, para maintindihan ni Kugnahan. Ang objection ko, ang ginawa niya, loaded question fallacy. Bakit? Nagbasa siya ng talata, tapos in-interpret niya. Tapos ang tanong niya sa akin, tama ba ang sinasabi ng talata? Mali yun, moderator. Ang dapat niyang itanong sa akin kung tama ba ang interpretation niya sa talata. Yun dapat tanong niya sa akin, hindi yung talata mismo. Nag-interpret siya eh. Maliban na lang kung wala siyang interpretation ginawa. Counter ako bro, counter. Sige po. Counter. Anong loaded question fallacy pinagsasabi mo? Una, ikaw ang nagsabi sa 1:16 walang binanggit na iglesia ni Cristo sa hinarap. Kaya tinatanong kita sa isang salin ng Biblia sa easy to read Bible version na tinatanong kita, sangayon ka ba na mayroong iglesia ni Kristo sa hinaharap at magkakaroon sila ng isang pastor doon at magiging isang kawan na lang sila? Paano naging loaded question yun, fallacy? Sige nga. O, pakisagot ang tanong, hindi yan. Baka sabihin na ng moderator, fallacy na naman. Eh, sinabi niya. Okay na. Sige po, okay. So, as a moderator, I will give chance sa counter objection dito ni Brother Kugnahan. Argento, pwede mo bang sagutin yun? Ang kanyang katanungan. Pakiulit, Brother Gerard. Sige. Nag-declare ang moderator, sagutin ko. Sige, sagutin ko. Go ahead. Gerard, pakiulit yung tanong para masagot. Okay, sige. Clarify lang natin. Binanggit, okay. Pakiulit yung tanong. Okay, salamat po. Ang tanong mo, ang sinabi mo kasi maliwanag. Okay, ito nga. Sa 1:16 walang binanggit na iglesia ni Cristo sa hinarap. Kaya ang tanong ko, sa easy to read Bible version, sang-ayon ka ba sa talata ng Biblia?
na binanggit sa John 10:16. Meron pang iglesia ni Kristo sa hinaharap at magkakaroon ng iisang pastor doon at magiging isang kawan na lang sila. Sangayon ka ba sa talata? Yes or no? Okay. Kung yan ang tanong mo, ang sagot ko, kung sa talata lang, tama ang talata. At hindi kayo ang tinutukoy na iglesia ni Kristo doon. Bakit? Kasi ang tinutukoy na iglesia sa John 10:16 ay tatag ni Kristo. Samantalang kayo, sabi ng inyong pasugo, tatag lang ni Felix Manalo. Kailan na itatag? November 1913 at naiparehistro noong July 27, 1914. Kaya hindi ang iglesyang kinaniban mo ang tinutukoy ng John 10:16. Ngayon, kung i-connect mo siya, ang tawag naman dyan, fallacy of equivocation. Bakit? Hindi kasi kayo tinutukoy. Pinalalabas mo kayo tinutukoy dahil sa term na iglesia ni Kristo. Kaya, pag yan pinilit mo na kayo yan, fallacy of equivocation na naman yan. Kaya ang sagot ko, tama ang talata pero hindi kayo ang tinutukoy dyan. Next question. Okay, sabi mo salamat. Salamat na napakarami. Sabi mo tamang talata. Tanong, saan sa dalawang tama mong sinabi? Sabi mo kanina sa John 10:16 walang iglesia sa hinarap. Ngayon, sumangayon ka sa talata na mayroong iglesia ni Kristo sa hinarap. Saan sa dalawang tama mong sinabi? May iglesia ni Kristo sa hinarap o walang iglesia ni Kristo sa hinarap? Parehong tama ang sinabi ko. Kasi ang tinutukoy mo kasing hinaharap ay ang iglesyang kinaaniban mo. Hindi ako sangayon doon. Kasi ang iglesia tinutukoy sa John 10:16, hindi ang iglesyang kinaaniban mo. Ang problema kasi nang binasa mo yung term hinaharap, gumamit ka ng fallacy of equivocation na pinalilitaw mo na kayo ang tinutukoy dyan. Mali. Tama ang sagot ko. Walang future na tumutukoy sa inyo, walang future na tumutukoy sa inyo at hindi kayo ang iglesia tinutukoy dyan. Next question. Next question and the last and final question. Brother Gerard, last question mo. Kasi seconds na lang yung Question, salamat na. Sabi mo, okay. Sabi mo parehas. Tanong, clarification ang sabi mo, walang iglesia ni Kristo John 10:16. Ngayon, sumangayon ka, wala sa meron? Parehas ba yun? Kung wala sa meron? Yes or no? Yes, pareho yon kasi nang sabihin mo kasing hinaharap, ang tinutukoy mo kasi ay ang iglesyang kinaaniban mo. Ang kinaaniban mo. Pero hindi ang tumutukoy sa iglesyang kinaaniban mo. Kaya kapag ididikit mo yung kinaaniban mo sa talatang yan, ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Tandaan mo, nasa ruling natin, fallacy arguments and fallacy questions are not allowed. Baka i-object kita ngayon. You are violating the rules again. Next question. Time's up na bro. Wala na bro. Time's Wala up na. bro. Okay. Ano mangyari dito, Brother John Meron Final conclusion na tayo. Ilang minuto po ito? Tag 5 minuto lang siguro. Sige, thank you. Sino mauna dito? Ako mauna, ako negative eh. So, final conclusion ng negative stand. Wala nang rebuttal. Bro, git lang bro. 10:75 tayo, di ba? Bakit walang rebuttal presentation? Gusto mo pang magdagdag ng oras hanggang rebuttal? Aabot na tayo ng alas 11 niyan. Kahit 7 minutes, sayang din kasi nandito na rin eh. Hindi, tandaan mo 7 minutes, both sides pa yan. Tapos may objection pa. Mahaba yan. Tapos cross-examination pa. May objection pa. Mahaba yan. Kaya kung itutuloy mo yan, aabot na tayo ng alas 11 rito. Ano? Baka mag-alas 12 pa nga. Baka mag-alas 12 pa. Hindi, ang gawin na lang, ang gawin na lang, sa conclusion, gawin na lang natin ng 10 minutes o 8 minutes para doon na isabay yung rebuttal question. Kumbaga sa conclusion na lang, dagdagan na lang ng ilang Final minuto. conclusion nga kaya 5 minutes. Napakahaba niyan bro. Kaya nga, pwede nga Hindi, haba na masyado yung mahaba na masyado yung 10 minutes. 5 minutes lang bro, tama na yung 5 minutes bro. Sige, pwede na yan. Okay, agree. Both side agree. 5 minutes na final conclusion. Pero bro, maaga pa naman 9:42, baka ganito 7 minutes. Pwede naman yun sa'yo bro, dyan 5 minutes, sa akin 7 minutes. Hanggang 10 lang kasi yung live namin bro, hanggang 10 lang yung live namin.
Kaya tama na yung tag 5 minutes tayo and then pagkatapos end na then tanong yung mga kasama natin for kanilang muling message pasalamat. Ganun yun bro, hanggang 10 lang kasi live namin eh. Sige. Alright. Sige po, Brother John Dalabado, sa iyo pong final conclusion sa debating ito. Go ahead, your time start now. Yan, thank you po. So, ang ibig sabihin po ng ginagawa ng ating katunggali ay fallacy of equivocation. Nakabasa lang sila ng Iglesia ni Cristo, sasabihin nila agad sila na agad yun. Mali. Bakit? Anong sinasabi ng kanilang pasugo? The Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government. Kailangan muna na pumirma ang founder. At ang founder, ayon dito, it was Felix Manalo, is the founder of the Iglesia ni Cristo. Si Felix Manalo, dagdagan yung ating mga final conclusion natin. Ito na tayo ngayon. Sa isa pa nilang pasugo, sabi dito, ang pagbangon ng iba't ibang pangkati ng pananampalataya ay nagbubunga ng iba't ibang maling paniniwala. Ayun, nagsibangon sila, nagbunga ng maling paniniwala. At sabi ng kanila isang pamphlet, ang Iglesia na Cristo pinaaniban niya, nagsimula lang sa Pilipinas. Established in the Philippines on July 27, 1914. The Iglesia ni Cristo is started. Doon nagsimula with Felix Manalo. So hindi yan tatag ni Cristo. Huwag mong ilink yan sa John 10:16 at Matthew 16:18. Yung ginaaniban mo. Nagsimula lang yan sa Pinas eh. Walang ganyan sa States. Next. Ito naman tayo ngayon sa isa pa nilang mga pasugo. The name Church of Christ is not the only identifying mark of those who belong to Christ. Hindi porket INC ang ginagamit nyo, sasabihin nyo kayo na yon. Pag sinabi nyo kayo na yon, ang tawag doon, fallacy of equivocation. Kasi hindi naman kayo yun eh. Next. Inamin na founder. Ito pa, founder pa nila. September 1997, page 15 na pasugo. Ang sabi, contrary to what many anticipated after the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo. Ito pa, ano pa sabi ng ibang pasugo nila? Ito yung kakaiba dito. Si Manalo pala, siya ay inordinahan. Ang nag-ordina sa kanya, mga pastor protestante. Ang sabi ang papapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo na tutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng mga iba't ibang iglesia ng tatag sa kapuluan na ang mga ito ay ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano, Mariano, Gil Domingo, Guillermo Zarillo, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano at Roque Bautista. Mga protestante ang nag-ordain sa kanilang kinikilalang sugo. Ano yung kanilang katuruan patungkol sa protestante? Eto, pasugo August 1961, page 39. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat nating itakwil ang mga paring katoliko at mga pastor protestante sapagkat sila ay mga ministro ni Satanas. Sila pala ay mga ministro ni Satanas. Ba't doon siya nagpa-ordain? Kanilang aral, mga pastor protestante, ministro ni Satanas. Pero doon siya nagpa-ordain. Ano ba namang klaseng yan? Ayan ang pagpapatong ng kapatid na Felix Manalo na tungkulin ng mga obispo at mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan. Ano ba naman yan? Ano pa? Ito. Ito yung kasaysayan ng INC na kinaaniban niya. Yan ay nasa kasaysayan, so hindi yan tatag ni Kristo. At yung INC binabasa niya sa Bible, ayon sa kanilang pasugo, has thoroughly become the Catholic Church. Hindi sila yan. Hindi sila yan. Yung INC binabasa niya sa Bible, ayon sa kanilang pasugo, labas noong January to March 1995, page 8, naging Iglesia Katolika. So hindi pala sila yan. So sabi dito, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay totoo, ay isa lamang. Ito ang tinayo ni Cristo. Pag may nagsibangon na nagsasabing sila Iglesia ni Cristo rin, sila ay mga huwad lamang at hindi tunay. Yung ginagamit niya na Romans 16:16 refers to the first church of Christ. At ayon sa kanilang pasugo, yan ay na-persecute sa Roman persecution. Wala naman silang member na persecute sa Roman persecution. Hindi tayo lang naman yun eh. Kaya yung kanyang tindig, hindi napatunayan. Naubos na lang yung oras niya. Hindi natindigan ng kanyang tema. Kaya gibang-giba
ang tema niya, ang ginagawa niya, nakabasa ng INC, sila na kaagad. Mali. Fallacy of equivocation yan. Bakit? Hindi kayo yan. Yung sa inyo nagsimula November 1913 at naparehistro noong 1940 kaya wala kang may pakita kung sinong minister ninyo before Felix Manalo. Yan ang giba sa paksa mo. Next, salamat at the end. Grabe, Yay! Perfect timing Perfect timing, 5 minutes. Alright, so yan po yung negative stand or negative final conclusion po ni Brother John Do Alabado. At dako na po tayo ngayon mga kapatid sa final conclusion ng affirmative side. Brother Gerard, Brother Gerard, yung tayo mo po mag-umpisa kapag... Okay, no, maraming salamat din. Yes, bro. Okay, sige. Una, napakaliwanag. Hindi kayang tanggapin ni John Do Alabado ang Iglesia ni Kristong 1940 na nasa Biblia. Sa 1 Gis 16, mayroong Iglesia ni Kristo sa hinaharap. Sisimulan daw ng pastor yon. Ang sabi ni John Do Alabado, si Kristo lang daw ang pastor na binabanggit doon. Sa 1 Gis 11, si Kristo ang pastor ng unang Iglesia ni Kristo sa panahon niya. Pero sa hinaharap, may Iglesia ni Kristo lilitaw sa pamamagitan ng pastor, doon daw magsisimula. Yung salita daw ng pastor na yung salita daw ni Kristo yon. Nakinig ka, Prudence Complete Concordance, page 16. Angel is literally messenger. Genesis 24:7 mababasa. First definition, celestial being, messenger of the church. Second definition is a minister, pastor, usugo o angel is a messenger of God. Yung pastor, usugo o ministro na inihalal niya sa 1 Gis 16 sa hinaharap, si kapatid na Felix Ray Manalo yon sa Apokalipsis 7:1-2. Ang sabi sa literal translation 7:1-2 na hindi mo nalalaman ang hula ng Biblia, na ang sabi, I saw another messenger going up the rising of the sun, having a seal of the living God. Meron daw messenger o pastor sa hinaharap na magsisimula ng paglitaw sa Iglesia ni Kristo. Kailan ba lumitaw ang Iglesia ni Kristo binabanggit? Sa mga wakas na lupa. Kailan nagsimula ang mga wakas na lupa? Noong July 27, 1914. Ayon sa isang European official sources, European Great War, page 291, isinagawa ng pagsakay ng July 27, 1914 dun sa Serbia. Ang wakas na lupang binabanggit, mayroong patotoo. Sa sikatan ng araw, mayroong binabanggit. Doon magmumula ang messenger o pastor na magsisimula sa pagkatatag ng Iglesia ni Kristo. Mayroong patotoo. Binanggit din sa Isaiah 43:5-7, sa malayong salangan, doon daw titipunin ng hirap na yun din daw ang ibang tupa ni Kristo o Iglesia ni Kristo sa hinarap. Anong bansang malayong silangan? May dalawang kasaysayan magbabatayan. Una, Asia and the Philippines, page 169. Geographical Center, the Far East, the Philippines. Ikalawang kasaysayan, World Historian, book, page 445. The Philippines were Spain shared the first colonizing movement in the Far East. Rising of the sun, dyan daw makikita ang sugo ay patat makikita. Sa kapatid na Felix Ray Manalo, yung tama ka. Galing si Felix sa Catholic, Seventh-day Adventist, Methodist. Bakit napaano si Felix Manalo doon? Sapagkat doon dadagitin ni kapatid na Felix Manalo yung ibang mga tupa. Sa Judas 1:23 mababasa, ang sabi, ang gawain ng ibong mandaragit o taong tinawag na mandirigma mula sa silangan, ang sabi, aagawin mo sa apoy ang mga hahatulan sa araw ng paghukom. Yung nasa kaanib sa Catholic, sa Seventh-day Adventist, sa MCGI, doon daw dadagitin ni Felix Manalo yung mga taong hahatulan sa araw ng paghukom. Kaya yung sinasabi mo kanina, nasa 1 Gis 16, walang Iglesia ni Kristo na nabasa sa future, tapos binasa ka isang salin ng Biblia, nalimutan mo, ang sabi mo, loaded fallacy, evocate question, loaded fallacy. Una, hindi mo kayang tanggapin ng totoo. Ikalawang Timoteo 4:4, hindi ka na makikinig sa wastong aral. Hanap ka na ng tagapagturo na nais o ibig mo lamang marinig. Bakit? Ikalawang Korinto 4:4, sapagkat binulag na ng Diyos ang inyong isipan. Hindi sumampalataya. Hindi kayo sumampalataya sa sugo ng Diyos sa mga wakas ng lupa na sinakatuparan si Felix Ray Manalo. Bakit? Ang rason kasi ninyo, walang Felix Manalo mababasa. Tama. Bakit ilalagay ng Diyos ang pangalang isusugo niya? Una, kung ilalagay ng Diyos niya, baka lahat tayo
Felix natin pala. Sa basta. Pero may hula na may katuparan sa Humayon. Si Juan Bautista ang tinutukoy na hula na naghanda na daraan ng Panginoon. Ibig sabihin, may patutunan din kay kapatid na Felix Uy Manalo. May palatandaan na sikatan ng araw, silangan, may bayad ng pulo ng dagat, sa mga wakas na lupa. Doon matatagpuan na siya mismo ang sapul sa hula. Mababasa sa Isaiah 8:20 ng patutunan. Yung sabi ni Jando Alabado kanina, ang Mateo 16:18 at 1:16 ng INC 1914. Kaya naging INC 1914 sapagkat sapul sa hula, ang INC 1914 ang pagkarehistro doon sa mga sa Isaiah 49 na meron sa mga wakas na lupa. Ang sinakatuparan ng kapatid na Felix Uy Manalo, yun ang hindi nyo kayang tanggapin sapagkat nakasulat na sa Biblia ang patotoo. Right. So, ayan po mga kapatid at mga kaibigan. Natapos na rin po ang magandang debate sa gabing ito. Ang topic natin pong pinag-uusapan, Iglesyang aniba ni Gerard Cugnahan ay Iglesyang Tatag ni Cristo na nasa Biblia. Affirmative, Gerard Cugnahan, at negative, Brother Jando Alabado. At para naman po sa pasalamat mo, Brother Gerard, no? Bigyan muna kita ng kahit na may kling minuto sa pagpapasalamat po. Brother Gerard? Bro, malinaw ba signal ko kanina? Ayun po. Bro, malinaw ba signal ko kanina? Wala yung iba, pero para sa pasalamat po, pwede ka na pong magpasalamat ngayon. Yes bro. Bro, clarify ko lang. Malinaw ba signal ko kanina sa stand ko? Parang nag-aalangan ako, baka putol eh. May mga portion po na hindi, pero... Okay, sige. No? Okay, sige bro. Maraming salamat sapagkat nakayag ko dito ang tunay na tatag ni Cristo na si Felix Uy Manalo ang naging sakatuparang pastor na sa 1:16. At maraming salamat sapagkat lalong napagtibay namin sa Biblia na nakihayag dito na hindi lahat maniniwala. Maraming salamat sa 1:8:32. Magsabi ka lang ng katotohanan para makilala ang katotohanan at yun ang magpapalaya sa inyo. Sa ayaw at gusto ninyo, yun ang nakasulat at sapul sa hula ng Biblia. Oo, si kapatid na Felix Uy Manalo siya nakatuparan doon. Yun po ang pinapanigang kong doktrina ng Biblia na akin pong sinasampalatayan. Maraming salamat. Kahit nagkaroon ng maraming problema, kayo na balang umusga. Nakikita naman ng tao yun sa diskusyon eh. Gerald Cugnahan niya po pala. Pumapanig po sa tunay na doktrina ng Biblia at napatunayan natin. Ang Iglesia ni Cristo ay tinatag ni Cristo nasa Biblia. Yun ang sinang-ayunan ni Bro Jando Alabado. Maraming salamat. Alright, ayan o. Kahit napasalamat po ay nakapag-conclusion again. Okay, so maraming salamat Brother Gerard, and thank you so much also for having this opportunity na makapag-moderate po sa ganitong klaseng debate po mga kapatid at mga kaibigan. Babalik ko na muna kay sandali po, ibabalik ko muna kay Brother Jando po. Brother Jando, ang microphone, babalik ko muna sa iyo. Hindi, habang nandiyan si bro, pwede ba siyang tanungin later lang? Habang nandiyan sa baka mawala siya eh. Pwede ka ba tanungin Bro Gerald after ni Bro Jando po? Pwede po magtanong sa'yo? Wala na siguro. Nandyan pa. Kaya Bro, para hindi siya Ayun. Bro, Indian, naririnig mo? Yes po. So, pwede po magtatanong lang sana kami kahit mga ilang anong lang dito. After ni Bro Jando, okay lang. Maaga pa naman. Okay lang. Pero kung gusto sige mo, po. debate na din natin. Schedule natin. Hindi. Ano lang, dito lang sa talakayan. Mga simple Kumbaga, simpleng tanong lang naman po. Sige. Kala ko, magpa-set na schedule. Ako nabiti si Bro Gerald. Mga ilang, dalawa lang kasi oras na eh. Bro Jando, go ahead po. Okay, ako'y nagpapasalamat kay Brother Gerald. Sige po, pasensya na. Kasi bro,
Ako, Pasensya na kasi may putol-putol din kayo sa akin kaya di ko masyadong maintindihan. okay, ako ay nagpapasalamat kay Brother Gerald na kahit na sobrang nahirapan siya sa paksa, ay patuloy pa rin siya nanindigan na ihayag sa atin ang kanyang paniniwala na salungat dito sa sinabi ni Felix Manalo mismo sa kanyang aklat na Sulo, pahina 28, na ang tinutukoy pala na pastor sa John 10:16 ay si Kristo. Ang kanya tinuturo kasi Felix Manalo, dito si Kristo. Pero ako nagpapasalamat dahil malakas ang loob niya na labanan ako. At very naman siya, okay naman siya. At least hindi siya hindi siya pikunin gaya ng iba. Kahit na medyo tumaas na yung kanyang presyon kanina kay sa ating moderator, actually dito sa programang ito, tayo ay tapat at nakikipagtalakayan. Wala tayong strategy ginagamit, wala tayong mga technique, wala tayong mga basta ating full and based on reality lang. Kaya nga pinagbabawal dito yung mga fallacious question and arguments kasi based on reality lang tayo. At ito yung reality, kaharap nyo ngayon yung sulo na sinulat ni Felix Manalo kung saan siya na mismo nagsasabi na ang tanging pastor ng John 10:16 ay si Kristo at hindi siya. Okay, so maraming salamat. Actually, kanina ko pa ito hinahanap sa di ko lang kung saan ko naalagay Ito lang natuntun ko na. At thank you sa iyong oras at sana magkaroon pa tayo ng ibang talakayan, no? May kinalaman mas pananampalataya pa rin ninyo. Atin ang ibigay kay Brother Angel sa kanyang tanong dito kay Kugnahan para mapagbigyan si Brother Angel bago tayo magtapos. Go ahead, Brother Angel.